Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my channel. This is EJ Morse. Doon sa mga bago pa lang sa channel ko, baka pwede tayo subscribe at kindly hit the notification bell at pati yung like button at you might want to share this vlog later on. Diretso na po tayo doon sa ating nakitang magandang balita. Tahimik lang ang ating gobyerno pero meron na palang nangyayari diyan sa ating mga territorial seas o sa ating mga karagatan. Alam niyo po ba na nag-start nung Monday ang US at ang Pilipinas ay nagkaroon ng military exercise diyan sa karagatan ng Pilipinas. Ang tawag nila rito ay anti-submarine and night patrol exercises. Ito ay nag-start nung nakaraang Lunes, no? Ang kasama rito ang US, pero later on magjo-join ang Japan, ang Australia, ang Canada at ang France. So sana ito na ang solusyon doon sa pambubuli sa atin ng China. Sa totoo lang, tuwing magkakaroon tayo ng balita na tayo ay sinasalpok o hino-host ng binubomba ng tubig ng mga Chinese na yan, nakakasama ng loob. Ayoko nang panoorin. Alam nyo kung bakit? Kasi wala tayong magawa. Nakakasama ng loob yung balita. So ang ginagawa ko pag yan ang balita, hindi na lang ako nakikinig. Kasi wala tayong magawa Magdi-diplomatic protest na naman tayo. Well, yun ang tama, sa totoo lang. Yun naman talaga ang legal na pamamaraan kaysa makipag-away dahil wala naman tayo ibubuga kung makikipaggera tayo. Kaya lang, sabi ko ayoko nang manood ng balita. Tuwing nakikita ko yan, awang-awa ako sa mga Pilipino. Nakakaawa po ang itsura natin pag tayo ay binubuli sa ating sariling teritoryo, sa ating karagatan, na wala tayong magawa dahil napakaliit nating bansa. Ganyan po ang ugali ng mga Chinese na yan. Meron silang superiority complex. Napakayayabang. Na akala mo dahil sa pera, Diyos na sila. Kaya natutuwa ako nung makita ko ang balita na at least gumagalaw na ang Amerika. Without us knowing it, may mga exercises na palang ginagawa. Ito anti-submarine exercise ang ginagawa. Later on, magjo-join ng ibang bansa, katulad nga ng Canada, ng France, ng Australia, at ng Japan. Ito talaga ang ating mga kasangga. Ito ay ating mga kaibigang bansa talaga na nagmamalasakit sa atin. Kaya nakakatawang tingnan. Alam ko ang iba pang Asian countries ay magiging observers dito. Thailand, Indonesia, at iba pang Asian countries ay magiging observers. So hindi po ba nakakatuwa ito na dahil sa wala tayong kakayahan lumaban sa China, kumikilos na ang US, kumikilos na ang Japan, kumikilos na ang France, kumikilos ang Canada, Australia. Awang-awa na sila sa atin, wala tayong magawa. Pero talagang ganun. Hindi naman talaga lahat ng bansa nag-umpisa sa malaki kagad. Sa militarily at saka economically. Lahat naman yan, kahit ang China, nag-umpisa sa wala. Kaya lang, nauna sila na maging malaki na pag-iwanan ng Pilipinas. Noong unang panahon, dito sa Southeast Asia, tinitingala tayo na politically at saka economically stable. Yun nga lang, sabi ko nga, dahil siguro sa ibang mga political problems, kasama na ang corruption, napag-iwanan na tayo. At any rate, yun, ibinabalita ko lang na kahit papano, nagkakaroon na ng pagkilos sa ating sa teritoryo ng ating mga sa karagatan natin, teritoryo ng ating mga karagatan, dumating na rin ang US para gumawa ng exercises. Of course, this is also show of force. Hindi lang ito basta-basta exercise. Pinapakita na ng US na hindi nga tayo pababayaan.
Alam ko marami sa ating mga kababayan na hindi rin nagugustuhan ito. Pero ano ba gusto nyo? Yung binubuli-buli lang tayo ng China? Kasi marami tayong kababayan na allergic naman sa US. Hindi ko maintindihan kung bakit. Wala naman tayo ipagmamalaki. Kanino tayo magpapakampi? Winabalang hiya nga tayo ng China. Ayaw nyo magpakampi sa US. Pero anong choice nyo? Hindi naman tayo makakalapit sa China. Dahil binabastos na nga tayo. Kanino tayo lalapit? Hindi naman din kaya ito ng ibang Asian countries na lalamunin lang ng China. Napakalaki ng China at napakalaki nila militarily at economically. Ang clout nga nila, buong mundo na. Kaya lang, as I understand it, talagang ang kanilang military might, ang kanilang military technology ay malayo pa naman talaga sa US. Ang alam ko, at least mga 20 years behind sa technology ng US. Kaya hindi sila pwede magyabang masyado. Kaya ito, sabi ko nga, welcome development ito na nakumikilos ng US, nagpakita na ng kanilang support. Ang Japan, ang Australia, ang France, ang Canada ay magpapakita na ng suporta sa Pilipinas. So maraming salamat sa mga bansang ito na kahit pa paano tinutulungan na tayo. At sorry sa mga Pilipinong ayaw na magpapakampi sa US. Wala po tayong choice. Anong gusto nyo? Gusto nyo ba habang panahon na lang tayong babastusin ng China? Hindi ba kayo naawa sa mga Pilipinong winawalang hiya sa karagatan natin? Ang isa naputulan pa ng daliri dahil sa pagbangga ng kanilang barko sa barko natin. Ilang beses tayo inisprayan ng water cannon. Ilang beses tayong binangga. Gusto niyo ba ng ganyan? Ang US kahit papano, hindi ko alam kung ano yung kadahilanan ninyo, kung meron kayong hawak na matibay na ebidensya na talagang ang US lang ay ginagamit tayo. Pero ano ba ang choice natin sa ngayon? Payag na lang ba tayo na habang panahon tayong binabastos ng ating kapitbahay na China? Yan po ang tanong. Sa akin, kung ano man ang motibo ng US, napakatagal na naman nating kaibigan. Kung meron man silang interest sa atin na masama, dapat lumitaw na noon pa. Ang sabi nila, gagamitin lang tayo na tayo ang mapapasama kung magkakaroon ng gera dahil tayo ang kanilang nakabalandra dito sa Asia. Pero I don't believe makikipaggera ang China. Alam na alam din ng US yan. Dahil technology-wise, military-wise, talagang malayong-malayo pa ang China sa US. Malayong-malayo pa. Ang kanilang mga aircraft carrier, mga diesel-driven pa. Ang nuclear na ang ginagamit ng US. Nuclear-driven na pwedeng maglayag ng 20 years nang walang refueling. Can you imagine that? Hindi ako naniniwala na ang China ay handa nang makipaggera sa Amerika. Hindi pa. Malayong-malayo pa. Sabi ko nga, mga 20 years behind ang technology nila. Sa warfare, sa military hardware, at sa kanilang mga technology. Ang kanilang eroplano, merong nga nag-analyze. Pag nagliparan na yan, nakipagsabayan sa mga Amerikano yan, sa US, nakipagsabayan ng kanilang mga fighter jets, kakainin ng buhay yan ng mga fighter jets ng US. At tinatansya na baka after a few hours, marami ng marami ng magloko, marami na diyang magkaroon ng mechanical problem na mga fighter jets ng China. Ganun ang nakikita lang kanilang problema sa technology ng China. Hindi raw tatagal ang kanilang mga fighter jets sa ere makikipagsabayan sa US, hindi sila tatagal. Magkakaroon niya ng mga mechanical trouble dahil hindi pa ganun kaganda ang kanilang technology. At ang interest nila sa Taiwan, ganun na lang. Bakit? Kasi ang mga microchips na ginagamit nila sa kanilang mga military hardware, sa kanilang mga military equipment, karamihan dyan nanggagaling sa Taiwan.
Kaya gano'n na lang ang pagpoprotekta ng US sa Taiwan. Kaya hindi rin pababayaan ng US ang Taiwan. Kasi number 1 yan supplier ng mga microchips, ng mga computer pieces, mga computer components na ginagamit sa militar, ginagamit sa military equipment, sa mga military hardware. Diyan lang gagaling sa Taiwan. Kaya ngayon, ang China naghahabol. Dahil sa nahihirapan na sila sa supply, marami na silang shortage sa supply sa mga military mga military equipment, sa mga microchips, nag-accelerate sila para makahabol sila sa demand nila as regards sa mga supply ng microchips. Nag-accelerate sila para lang mapunuan yung kakulangan nila sa supply na nanggagaling sa Taiwan. So yan po ang istorya. Kaya ganyan na lang ang gigil ng Taiwan, ang gigil ng China sa Taiwan. Sa atin naman, pinupostihan talaga nila tayo dahil yung ating mga islets na nakapaikot sa malapit sa Pilipinas, yun nga nalagyan na nga nila ng mga military camp, ng mga military base. Nalagyan na nila ng runway. Yan yung mga ambush site nilang gagawin. Yung mga islands na maliliit na malapit sa Pilipinas. Kaya ganyan kaimportante sa kanila yung mga islets na yan. Gagawin nilang pangdepensa. Bago makarating sa mainland China, meron na kagad silang depensa na nandiyan sa West Philippine Sea. Nasa ganyan kaimportante sa kanila yan. Hindi nila gini-give up yan. Kaya mabuti na nga lang, ito. Actually, yung ginagawa nila pambabraso sa atin kasi inuunti-unti nila. Palapit sila ng palapit sa Pilipinas. Gusto nila kamkamin lahat na maliliit na island dyan para postehan, lagyan nila ng mga military base. Panghanda nga nila. Nagpapalakas sila para ipakita sa US na malakas sila at handa sila sa depensa nila. Pero again, sabi ko nga, malayo pa, hindi makikipaggera ang China. Pumoposte lang yan, nagyayabang lang yan, na showing force lang yan, pero hindi sila ready pa talaga kung tutuusin makipaggera sa US dahil sa kakulangan. Behind pa sila masyado sa technology. So, yan muna po. Isang kasama na yung magandang balita at itong medyo masamang balita about China na wala nga tayong magawa, pero at least itong mga kaibigan natin tumutulong na sa atin, nagpapakita na ng suporta para ipakita naman sa China na tayo ay may mga kaibigan na hindi tayo pababayaan. At sana unti-unti na lumakas yung ating pagbabantay, pagpatrol dyan sa ating mga territorial sea. Unti-unti nating mapalayas ang mga Chinese na yan, lalong-lalo na yung nagtayo ng bases dyan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na at nagtayo ng runway dyan. Sana later on matanggal na yan sa tulong ng ating mga kaibigan US, Australia, France, Canada at iba pang Asian countries. So yan lang po muna. Maraming salamat at magkita-kita tayong muli. Doon sa mga hindi pa po nag-subscribe, please do subscribe at please hit the notification bell, the like button at saka pwede natin i-share ang ating episode ngayon sa ating mga kaibigan at ating kamag-anak. Thank you so much at magandang araw sa inyo.